Nakakita ka na ba ng helicopter na parang pang-presidente pero may presyo na halos 280 billion pesos? O kaya naman ay lumilipad na kasing bilis ng isang sports car? Paano naman yung kayang bumuhat ng isang tangke at mayroon din helicopter na kayang umikot sa buong lungsod nang hindi nauubusan ng gasolina? Baka isipin mong galing lang yan sa pelikula ni James Bond. Pero totoo lahat ng yan at mas kahanga-hanga pa sa iniisip mo. Welcome sa panibagong episode ng Noel Polo TV, kung saan tatalakayin natin ang mga kakaibang helicopter na literal na binabago ang mga hangganan ng aviation. Mula sa mga helicopter na may kakaibang forma, hanggang sa kayang maghatid ng isang batalyon ng sundalo na parang wala lang, at teka lang, huwag ka munang aalis, dahil mamaya ipapakita rin namin ang helicopter na pwedeng gamitin bilang kotse sa kalsada. Kaya ihanda na ang sarili, pindutin ang subscribe button, at sabay-sabay tayong lumipad sa mundo ng kamanghamanghang technology. Number 10, Marine One Sikorsky VH-92A. Hindi basta-bastang helicopter ang Sikorsky VH-92A o mas kilala bilang Marine One. Sa halagang $5 billion, ito ang opisyal na air ride ng presidente ng Amerika. Pero hindi lang ito panglipad. Isa rin itong mobile command center na punong-puno ng security at high-tech features. Mayroon itong dalawang malalakas na turboshaft engine at kaya nitong tumakbo ng hanggang 305 km per hour. Ang haba nito ay halos 17 meters at may lapad na higit 5 meters. Sa loob, may maluwag na cabin na kayang magsakay ng hanggang 14 na katao na parang first class lounge sa ere. Pero ang tunay na highlight nito ay ang safety features. Bulletproof ang buong katawan ng chopper at meron itong mga advanced countermeasures gaya ng laser system na kayang iligaw ang mga missile at infrared defenses laban sa mga banta mula sa lupa o himpapawid. Dagdag pa dito, nakakabit din dito ang mga makabagong communication tools na konektado sa mga tanggapan ng gobyerno at militar. Ibig sabihin, kahit nasa ere ang presidente, tuloy pa rin ang trabaho at pamumuno sa bansa. Number 9, Airbus Racer. Kung bilis ang hanap mo, hindi pa huhuli ang Airbus Racer. Disenyo ito para sa mga sitwasyong kailangan ng mabilisang action, gaya ng medical emergencies o search and rescue. Umaabot ito ng 407 km per hour na cruise speed, mas mabilis kaysa karamihan sa mga traditional na helicopter. Isa sa mga sikreto nito ay ang hybrid engine system na kayang gumana gamit ang isang makina lang habang nasa cruise mode. Dahil dito, mas matipid ito sa fuel at mas mababa ang gastos sa operasyon. May kakaibang double wing design din ng Racer na tumutulong para mas magaan at mas aerodynamically efficient ito. Dagdag pa diyan, meron itong asymmetric tail boom at anti-torque system na nagbibigay ng mas mahusay na stability kahit sobrang bilis na. Bawat bahagi ng Racer ay inayos at in-engineer para masigurong top performance, mula sa weight reduction hanggang sa aerodynamic optimization. Kaya kung kailangan mo ng chopper na mabilis, matipid at ligtas, ito ang para sa'yo. Number 8, X-49 Speedhawk. Kung may helicopter na parang jet sa bilis, ito na yon, ang X-49 Speedhawk. Isa itong experimental aircraft na dinisenyo para subukan ang mga bagong teknolohiya sa aviation. At sa hitsura pa lang, halata mong hindi ito ordinaryong chopper. Ang sikreto ng bilis nito ay nasa compound helicopter design na ang ibig sabihin ay bukod sa main rotor sa itaas, meron din itong mga propeller na nakakabit sa pakpak. Dahil dito, kaya nitong lumipad ng mas mabilis kaysa sa karaniwang helicopter. Habang ang tradisyonal na chopper ay nasa 240 to 300 km per hour lang, ang X-49 ay kayang umabot ng mahigit 425 km per hour. Sa bilis na yan, mas kaunti na ang trabaho ng main rotor at mas umaasa na ito sa mga pakpak at propeller para sa thrust. Ang ganitong klasing design ay posibleng magbago ng laro sa military operations. Sa panahon na mahalaga ang mabilis na pagresponde at galaw, ang bilis at efficiency ng X-49 ay malaking tulong. Kasama rin ang modelong ito sa malawakang plano ng US Army na tinatawag na Future Vertical Lift o FVL, isang initiative na layong lumikha ng mas matibay, mas matipid, at mas advanced na aircraft para sa mga mission sa hinaharap. Number 7, Archer N301AX. Ngayon naman, mula sa futuristic military tech, lumipat tayo sa urban innovation. Kilalanin ang Archer N301AX, isang electric helicopter na mukhang kotseng lumilipad pero mas tahimik at mas environment friendly. Gawa ng startup ang Archer na nakabase sa Palo Alto, California, ang chopper na ito ay nilikha para ayusin ang problema ng traffic sa syudad. Mayroon itong 12 motors at umaabot ng hanggang 240 km per hour na sakto para sa mabilis na biyahe sa paligid ng lungsod. Pero dahil electric ito, may limitasyon ng layo ng kayang marating. Sa kabuuang 75 kWh na battery, 37 kW lang ang aktwal na magagamit, kaya nasa 100 km lang ang tinatagal ng isang charge.
Ibig sabihin hindi ito pang malayo ang lipad, pero perfect para sa mga short hops sa loob ng city. Unang ipinakilala noong 2021, layunin ng N301AX na baguhin ang paraan ng pagbiyahe sa syudad. Mas mabilis, malinis, at high-tech. Bagamat hindi pa ito handa para sa mga long-distance travel, bagay na bagay ito para sa mga emergency response o kahit pang daily commute ng mga high-priority passengers. Number 6, Bell FCX-001. Ang Bell FCX-001 ay isang konsepto ng helicopter na nilikha para ipakita kung ano ang posibleng maging itsura ng aviation sa mga susunod na dekada. Ang pinakakakaibang bahagi nito ay ang rotor blades na kayang magbago ng hugis habang lumilipad. Naa-adjust ang blades para bumagay sa bilis ng lipad at sitwasyon, kaya mas tahimik, mas matipid, at mas efficient ito kumpara sa mga karaniwang chopper. Sa loob naman, parang virtual reality game ang vibe. Wala kang makikitang tradisyonal na control at pinalitan ito ng augmented reality interface. Ibig sabihin, mas intuitive at mas madaling gamitin para sa piloto, na ngayon ay makakapag-focus na lang sa paligid imbes na sa dami ng button at levers. Hindi lang ito tungkol sa performance, may malasakit din ito sa kalikasan. Idinisenyo ang FCX-001 para magamit ang mas kaunting fuel at bawasan ang polusyon. Sa kabuuan, ang helicopter na ito ay paunang sulyap sa kinabukasan ng aviation, kung saan nagsasama ang advanced na teknolohiya, environmental awareness, at matinding innovation. Number 5, Airbus H145. Kung kailangan mo ng helicopter na maaasahan sa kahit anong mission, mula sa rescue via police patrol hanggang VIP transport, ang Airbus H145 ang isa sa pinakasulit sa buong mundo. Bakit? Kasi mabilis, matibay, at sobrang versatile. Umaabot ito ng hanggang 278 km per hour ang takbo at may range na mahigit 680 km. Sakto para sa mga emergency situation kung saan bawat segundo ay mahalaga. Isa sa mga pinakaastig na feature nito ay ang Fenestron tail rotor na nakakubli sa loob ng tail para sa mas tahimik, ligtas, at stable na operasyon, lalo na sa siksik na lugar gaya ng syudad. Sa loob ng cockpit, mataas ang visibility, perfect para sa night flying o kung kailangang mag-landing sa masisikip at komplikadong espasyo. Kahit compact ang katawan ng helicopter, kaya nitong magsakay ng hanggang 10 pasahero. May sliding doors din ito na pwedeng buksan ng mabilis. Mainam para mag-load ng stretcher, cargo, o mga pasahero. At depende sa pangangailangan, pwede itong gawing lumilipad na ospital, surveillance platform ng pulis, o mamahaling VIP ride na may customized interiors. Number 4, Boeing MH-6M Little Bird. Maliit man sa paningin, pero huwag kang paloloko. Ang MH-6M Little Bird ay isa sa pinaka-epektibong helicopter ng US Army Special Operations Forces. Dinisenyo ito para sa mga misyon na kailangan ng bilis, liksi, at eksaktong galaw. Ginagamit ito sa mga critical na operasyon gaya ng mabilis na hatid at sundo ng tropa, recon missions, at kahit direct assault. At dahil compact ang design nito, kayang-kaya nitong pumasok sa masisikip at delikadong lugar na hindi kayang pasukin ng mas malalaking aircraft. Hindi rin ito basta-basta sa gabi dahil may advanced avionics at navigation system. Kaya nitong gumana ng maayos kahit gabi o masama ang panahon. Sa madaling salita, hindi hadlang ang dilim o ulan sa kakayahan ng Little Bird. At kung kailangan ng firepower, pwedeng lagyan ng chopper na ito ng matinding armas tulad ng machine guns, miniguns o Hellfire missiles. Depende sa kung anong uri ng misyon ang isasagawa. Ang MH-6M ay pinahusay na bersyon ng MD-530 series. Mayroon itong 6 na blades sa main rotor at 4 sa tail rotor na nagbibigay ng mas mahusay na lift at mas madaling kontrol habang lumilipad. Isa sa mga natatanging feature nito ay ang external benches. Mga upuang nasa labas ng helicopter kung saan kayang magsakay ng 6 na sundalo na fully armed. Perfect ito para sa mga misyon na kailangan ng mabilisang landing, sakay o baba, at agad na pag-alis mula sa danger zone. Ligtas ang tropa at mission accomplished agad. Number 3, Bell V280. Taong 2017 nang unang lumipad ang Bell V280 Valor sa Amarillo, Texas, at mula noon, binago na nito ang takbo ng modernong military aviation. Sa unang tingin, mukha lang itong helicopter. Pero ang totoo, isa itong tilt-rotor aircraft na kayang mag-take off at mag-landing na parang chopper. Pero kapag nasa ere na, nag-iiba ng anyo, lumilipad ito na parang eroplano. Kapag tumagilid na ang mga rotor nito paharap,
Kaya nitong umabot ng hanggang 520 km per hour na doble ang bilis at range kumpara sa karaniwang helicopter. Sa isang lipad, kaya nitong marating ang halos 1,500 km nang hindi nagre-refuel, isang malaking bagay sa mga malalayong operasyon. Maluwag din ang loob ng V-280, kaya nitong magsakay ng hanggang 14 na sundalo. Pero depende sa pangangailangan, pwede rin itong i-configure para sa medical evacuations, command and control operations, o maging weapons platform. Sa kombinasyon ng bilis, range at versatility, ang V-280 Valor ay isa sa mga pinakakapakipakinabang na assets ng militar sa panahon ngayon. Number 2, MiLMi-10. Mula naman sa panahon ng Cold War, narito ang isa sa mga pinaka-unique na helicopter na nilikha ng Soviet Union, ang MiLMi-10 o mas kilala bilang HARC. Isipin mo ang isang helicopter na hindi lang pangsundo ng tao, kundi kayang magbit-bit ng mga dambuhalang kargamento na hindi kasya sa ordinaryong chopper. Ginawa ito mula sa base ng Mi-6, pero dinisenyo ng may mataas na undercarriage para may sapat na espasyo sa ilalim kung saan pwedeng isabit ang malalaking cargo. Sa madaling salita, para itong lumilipad na crane. Kahit medyo lumana, kaya pa rin nitong umabot ng 180 km per hour at lumipad ng mahigit 400 km. Pero ang tunay na lakas nito ay nasa lifting power. Kayang buhatin ng Mi-10 ang hanggang 20,000 kilo ng cargo gamit ang heavy-duty hook system nito. May dalawang engine din ito na parehong umaabot ng 2,200 horsepower. Kaya kahit gaano kabigat ang bit-bit, panatag pa rin ang stability at control habang nasa himpapawid. Number 1, AH-64E Apache Attack Helicopter. Kung may isang attack helicopter na kinatatakutan sa battlefield, walang iba kundi ang AH-64E Apache, ang halimaw ng US Army pagdating sa firepower at surveillance. May dala itong 30mm chain gun, 70mm rockets, at Hellfire missiles, isang deadly combo para sa ground targets. Pero ang tunay na ace nito ay ang longbow radar na nakakabit sa ibabaw ng rotor. Kayang makakita, mag-track at mag-prioritize ng hanggang 256 na target sa loob lang ng ilang segundo. May night vision at thermal imaging din ito, kaya kahit madilim o maulan, hindi problema sa Apache ang visibility. Bukod pa riyan, kayang umabot ng 330 km ang bilis nito, kaya mabilis magresponde at magmaneuver sa kahit anong combat mission, recon, support, direct strike, kahit anong papel ang kailangan, kaya ng Apache. Sa dami ng kakayahan nito, hindi na nakapagtataka kung bakit ito isa sa mga pinaka-importanting puwersa sa modernong gera. At yan ang ilan sa mga pinakaastig at kakaibang helicopter na umiikot sa kalangitan ngayon. Mula sa mga super bilis, hanggang sa may kakayahang buhatin ang mabibigat na bagay. Pero teka lang, hindi pa yan ang lahat. Marami pa tayong hindi na isama sa episode na ito at abangan mo yan sa part 2 dito pa rin sa Noel Polo TV. Kaya kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na episode.